أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ngayong gabi, alhamdulillah, kasama natin si Sheikh Ali Yaqub. At itong si Sheikh natin ay nakasama ko noon actually sa Saudi. Nakasama kong magdawat doon, magturo, at napakasipag, napakamatyaga. At siya rin yung guro natin ngayon sa Arabic, mashallah. Naging kasama na natin si Ustad Light at si Kuyang Ray sa pag-aaral ng Arabic. Inshallah, mga ilang buwan na yun, makakapagsalita tayo ng Arabic dahil nandyan si Sheikh Ali Yaqub. Talagang napakatyaga niyang magturo sa atin kung paano makapagsalita ng Arabic. Alhamdulillah. Ngayon, kasama natin siya ngayong gabi para talakayin natin yung topic natin, al-ikhtilaf, no? So, Sheikh Ali, pwede bang magpakilala ka sa amin para makilala ka ng mga kapatid natin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muli, ako ang inyong lingkod, kapatid sa pananampalatayang Islam, Ali Yaqub Yusuf. Ang ating kunya ay Abu Aliman. Ito na rin ang ating official Facebook account, Abu Aliman. Bumabati sa inyong lahat, sa lahat ng mga kababayan natin nandirito ng mga non-Muslims. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating mga kapatiran sa pananampalatayang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong lingkod, si Abu Aliman. Kasalukuyan narito sa San Jose del Monte bilang guro ng Alive at the same time ng ating madrasa dito. So, alhamdulillah, yan ang ating ipakilala natin sa lahat. MashaAllah, tabarakallah. Mga kapatid, si Sheikh Ali ay nag-graduate po ng Islamic University of Medina. Kaya credible person ito. Talagang yung kredibilidad niya sa pagsasalita patungkol sa Islam ay talagang mataas at ginagalang po ng ating mga ulama. At the same time, graduate din siya dati ng Al-Ma'arif, no, sa Baguio. Pagkatapos ng Baguio, nag-Madina siya sa Saudi Arabia. Ano po yung kurso mo, Sheikh Ali, para malaman lang ng mga brothers natin? Alhamdulillah, during that time tayo po ay nag-aaral ng Kulliyatul Sharia. Ito ay tumatalakay sa mga batas po ng ating pananampalatayang Islam. MashaAllah, tabarakallah. Okay, ngayon Sheikh Ali, mashallah, dahil Islamic law, Sharia, yung natapos ng ating buting Sheikh, mga kapatid, tatalakayin natin yung bagay na ito at siya yung pinaka-the best na tumalakay nito. Mamaya, baka meron kayong mga katanungan, inshallah, ay itanong natin sa kanya. Okay? So ngayon, Sheikh, pwede mo bang sabihin sa amin, ano ang ibig sabihin ng ikhtilaf, al-ikhtilaf? Bismillahirrahmanirrahim. Ang salitang al-ikhtilat, ito po ay wikang Arabi na nangangahulugan ng mixing sa lahat ng mga kalalakihan at mga kababaihan. At mayroon po tayong mga alituntunin hinggil dito dahil ang usaping ito ay ang original nito ay pinagbabawal. Bagamat ito ay haram at meron din tayong nakikitang mga excuses sa punto na ito ay kinakailangan at tinatawag na daruri. So originally yung hatol dito, yung mixing. Ano bang tinutukoy ng mixing dito, Sheikh? Ito yung paghahalubilo ng mga kalalakihan at mga kababaihan na hindi po sila tinatawag na mahram, meaning ng mga kalalakihan malapit na kamag-anak na malapit na hindi pwedeng pakasalan ang kanyang babae. Like for example, yung ating mga tatay, ang magulang, pataas, lolo, pataas. Kaya, sunod yung mga anak, apo, pababa. Sunod yung ating kapatid na lalaki sa father side and then yung both side sa mother side. O kaya tito mismo sa father side o kaya tito sa mother side. Ganito nilalarawan yung mga mahram. Maliban po sa kanila yung first cousin na hindi na po ito mahram sa Sharia. Okay. So ang
ang hatol nito ay by default haram siya. Tama po ba? Yes po, ito ay ipinagbabawal kapag ito ay hindi naayon sa mga alituntunin ng Islam. Dahil mahigpit na ipinagbabawal sa Islam ang pakikihalubilo sa mga non-maharim maliban kung ito ay naayon sa pamantayan na tinatag ng Sharia. So ano po yung mga ano nito, mga exception na pwede siyang gawin? Halimbawa. Ito po ay pinagbabawal una sa lahat ayon sa Quran at ayon sa hadith ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa patungkol po sa Quran ay napakarami yung mga ginamit ng ating mga scholars regarding dito. Kabilang rito yung mga pautos sa mga kababaihan ng pagsusuot ng hijab, yung pagbaba ng mata o paningin. So lahat ng ito ay nagsasabi na kung ang mga bagay na mga simple lang sa paningin ng iba ay ipinagbawal ng Sharia, how much more yung mixing, pakikihalo mismo. Yung ultimong paningin ay pinapahalagahan, dapat nating pag-ingatan. Gayon din yung ating pagpapanunuot, yung ating kasuotan. Lalong-lalo na yung pakikihalo. So halimbawa sa hadith na sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ayon sa ulat ni Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, tunay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Iyyakum wad-dukhulu 'ala an-nisa." Qalu ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, afara'aita al-hamu? Qala al-hamu al-maut. So, ipinagbawal mahigpit ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung kauna-unahang dalil, no? Yung pagpasok, pakikisama sa mga kababaihan na hindi natin sila mahram sa mga lugar na private. Gayon din, halimbawa, ang hadith na sinabi ni Abdullah bin Abbas, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bi imratin illa wa ma'aha du mahramin. Huwag kayo makihalubilo, maki-mix kayo ng mga kalalakihan sa mga kababaihan maliban kung kasama niya ang kaniyang mahram. Aywa, okay. So ngayon, Sheikh, malinaw yung mga nabanggit mong mga dalil, mashallah. Ngayon, maikukonsider ba natin itong ikhtilat na fitna sa ating panahon ngayon? Yes po, isa ito sa pinakamataas na sa kasalukuyan challenges bilang mga Muslim na nagsasabuhay ng alituntunin ng Islam dahil ang bagay na ito ay nauna nang binigyan tayo ng napagbigyan na tayo ng paalala ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga kababaihan dahil ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa ulat ni Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, kanyang sinabi, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ayon sa meaning ng hadith na ito ay wala akong iniwan sa panahon na ito pagkatapos ko ng sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pinaka masamang fitna sa mga kalalakihan, pinaka mapanganib na fitna sa mga kalalakihan na mas hihigit pa sa mga babae. So talagang malinaw yung hadith patungkol dito na talagang pagkatapos ng propeta, ang pinakamalaking fitna para sa kalalakihan ay yung mga kababaihan. Yes, so ngayon, Sheikh, ito rin ay napatunayan din ng maraming mga kalalakihan mismo nagsabi na ang ilan sa mga mananampalatayang lalaki, sabi daw nila ay kung sila ay subukin sa pera, kayamanan, matitiis pa nila. Pero pagdating sa kababaihan, ito talaga ay napaka-tindi ang epekto nito sa mga kalalakihan, ilaman rahimarab. Sa taong kinalugdan ng Allah. So ngayon, baka isipin ng mga sister natin, may mga sister tayo na nandito na nanonood, baka isipin nila parang unfair yung treatment sa mga kababaihan kasi fitna pala sila. O kaya
hindi kaya masama yung paningin ng Islam sa mga babae? Ya, Sheikh? Ang ang sinasabi pong fitna rito ay hindi po ang pagiging masama ng kababaihan by themselves, kundi ito ay bilang pagsubok. Ang tinutukoy ritong pagsubok, yung fitna, ibig sabihin ay pagsubok sa mga kalalakihan na nilagyan ng diin ng Islam na napakatindi ang epekto nito sa mga kalalakihan, ang pakikihalubilo sa mga non-mahram na mga babae. So, pagdating naman sa mga alituntunin, kung ito ay hindi maiwasan, kung hindi talaga maiwasan, ibig sabihin sa panahon ng pangangailangan, tulad halimbawa sa pagpunta sa mga mall, palengke, pagsakay ng mga pampublikong sasakyan. So, tinatawag itong mga daruri. May mga alituntuning ipinag-uutos at dapat nating i-obserba sa mga puntong ito at mga panahon na ito. Okay. Marami kasi ang nagsasabi na malinis naman ang intensyon namin. Malinis yung intensyon namin. Sapat na ba ang mabuting intensyon para sabihin natin maging halal ang malayang pagkikipaghalubilo ng lalaki at babae? Bago natin sagutin ito, balik tayo doon sa unang tanong na ang mga kababaihan ba ay dinadown ba ito sa Islam? Hindi po. In fact, sa Islam napakataas ang tingin ng kababaihan ng Islam sa mga kababaihan, dahil kung babalikan natin yung mga nagampanan ng mga kababaihan sa Islam ay napakataas po. Kung matatandaan, ang pinakaunang mananampalataya sa Islam ay babae. Ang pinakaunang nasyahid na martyr sa Islam ay babae. Ang pinakaunang sumuporta sa Islam ay babae. At bagamat walang naging propetang nabi, pero may babaeng nabanggit mismo sa Quran bilang isang role model sa lahat ng mga kababaihan. Pagpapakita lamang ito na mataas ang antas at pananaw ng Islam sa mga kababaihan. Ang sinasabi lang natin dito ay pagsubok lang ito sa mga hindi mananampalataya o sa mga mananampalataya na mahina pa ang kanilang iman, kahit pa sa mga mananampalataya mismo, na mag-ingat sila sa mga usaping ito, sa mga bagay na ito. Okay, Masya Allah. So talagang mataas yung pagpapahalaga, respeto ng Islam sa mga kababaihan. Hindi ibig sabihin fitna sila ay masama na yung interpretation. Kasi meron din talata sa Quran na al-malu wal banun, no? Zinatul hayatid dunya, parang palamuti, o kaya ano bang talata na ano dito? Parang fitna para sa atin. Pero hindi ibig sabihin pagsubok, ibig sabihin. Pero hindi siya ibig sabihin masama talaga by itself. So ngayon, Sheikh, patungkol dun sa tanong na what if kung malinis yung intensyon, wala namang mali siya. Sapat ba yung mabuting intensyon para sabihin na halal yung pwede na yung pag-ikhtilaf? Hindi pa rin ito magiging batayan para maging allowed sa atin kung yung ating mga intention ay maganda. Although sinasabi sa kaida na al-umuru bimaqasidiha, ang mga bagay ay tinitingnan ang intention rito. Subalit, mayroon ding kaida na kung ano ang wasila ay tinitingnan din sa Islam tungo doon sa isang niya ng isang tao. So, kailangan ang ating niya at yung ating wasila ay pantay na tinitingnan ng Sharia na ito ay lahat legal. So, hindi sapat yung mabuting intensyon para sabihin okay lang, no? Yes po. Kasi nga po, dito rin nagmumula yung bid'ah. Kung hindi natin pag-ingatan yung bagay na ito, yung puntong mas sinasabi na at least maganda ang niya, kung ganun po ang ating batayan, ay papasok rito yung sandamakmak na mga bid'ah. Okay. So, ganun din yung konsepto sa bid'ah pala dito, na hindi talaga sapat yung maganda yung intensyon ko, wala namang masama, wala kaming ginagawa. So, hindi sapat yun para sabihin na pwede na. So, ang question dito, hindi about intention, kundi about mismo sa gawain na yon, yung free mixing. Naam. Dahil yun yung sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na
alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Na siya ang lumikha ng lahat sa atin, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay at ang kamatayan, likha ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang tayo ay subukin kung sino sa atin ang pinaka mabuti ang ating gawa. Ayon sa mga salaf, ang tafsir nila sa mabuti ay yung magkasabay ang niyya at ang magkasabay ang gawa, na ito lahat ay nasa pamamaraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung niyya at saka yung gawa mismo, yung mutaba'a, pagsunod mismo sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi naghihiwalay. Ayun. Masya Allah, napakalinaw mga kapatid. Ngayon, what if yung yung mga nagsasabing magkaibigan lang naman kami, no? Yung malayang pagkikipagkaibigan ng lalaki sa babaeng hindi niya mahram. Ano ang pananaw ng Islam dito? Yung mga ganitong mga relasyon, pagkikipagkaibigan, o ano pa mang tawag dito, ay hindi lamang sa termino natin ito tinitingnan, kundi mismo sa kung ano ang mga alituntunin, kung ito ba ay naisakatuparan o naiobserba. Halimbawa, kung talagang ang bagay na ito ay tulad ng sinasabi ng mga scholars ay hindi maiiwasan, tulad halimbawa na pagkikipagtagpo sa kaklase, tulad halimbawa sa pagkikipagtagpo sa palengke, sa mga pampublikong sasakyan, ay kinakailangan po nating na obserbahan yung mga alituntunin na nilagay ng Sharia. Like for instance, yung Ghaddul Basar, pag-ingat sa paningin, yung iltizam bil hijab al-shar'i, yung obserbahan yung tamang pananamit, yung pagkakaroon ng haya ng bawat isa, lalo na sa mga kababaihan. Yung tajannubul khalwa, na kung hanggat maaari ay hindi mo siya masusulo sa isang private place. Gayon din yung al-iltizam, al-adab wal-jiddiyah fil kalam, tinitingnan din ng Sharia yung pamamaraan, the way na magsalita ang dalawang magkaibigan, both side, ang lalaki at ang babae, na hindi pwedeng magkaroon ng paglalambing ang bawat isa o kaya ibahin ang tono ng pananalita ng bawat isa, lalo na sa mga kababaihan. Gayon din yung al-ibtiad an kulli ma yuthirul fitna, paglayo sa lahat ng mga maaaring maging dahilan ng pagpukaw ng fitna na yon. Yung halimbawa, yung pag-iiba ng galaw, o ano pa mang mga reactions na hindi kailangan. Gayon din yung ayakun al-liqa wa ita'amul li hajatin mashru' fi bi'atin aminan wa ma'lana. Yung pagkikipagtagpo, kaya yung mixing na yan ay masasabi nating pinahihintulutan sa Islam, kasi kung hindi rin pinahihintulutan, kasi tulad ng pagpunta sa palengke, pinahintulutan yon. Pagsakay ng pampublikong sasakyan, pinahintulutan yon. Pero kung sabihin natin walang pangangailangan at hindi pinahintulutan ng dahilan, kaya nagkaroon ng mixing, ang mga kalalakihan at mga kababaihan, ay hindi ito maaari at hindi ito pinahintulutan. At kung sakali man hindi maiwasan, kinakailangan, sabi ng ating mga scholar, ay ito ay nasa lugar na isang amina, ay ibig sabihin ay ligtas, na hindi maaaring o walang tsansa na pwedeng mangyari yung fitna. At saka mu'ala na, ibig sabihin ito ay nakaanunsyo, hindi patago. Ilan ito sa mga dawabit o mga lituntunin na tinitingnan ng Sharia. Okay, may katanungan po, Sheikh Ali. Galing kay Ahmad ito. So, si Ahmad ay nagtanong, paano kung engaged na? Yun po yung tanong niya sa comment section. Yes po, ang engaged po ay hindi pa po sila totally kasal. Kaya hindi pa po sila legal. Pag natapos na po yung nabasa na sa kanila yung khitbatun nikah, saka na po sila matatawag na mag-asawa. Yung sinasabi pa lang ng mga magulang sa atin, halimbawa sa ating mga anak na on process pa,
So hangga't hindi pa nangyari mismo ang pagbasa ng khatib, ng imam doon sa binabasa niya sa kanila, yung hindi nangyari yung ijab at saka yung kabul, ay sila pa rin ay mananatiling stranger sa bawat isa. So malinaw, no, Sheikh, na ibig sabihin walang ibang solusyon na mag-aalis ng haram, ng fitna na ito maliban sa nikah. Yes, maliban sa nikah. So yung engage po, Sister Ahmad, sana naintindihan niyo po na hindi pa siya sapat na qualification para sabihin natin pwede nang mag-usap ng masinsinan sila lang, yung lalaki at babae. So sa oras na hindi pa sila kasal, hindi pa formal na naisagawa yung ritual ng nikah, yung ijab o kabul na nabanggit ng Sheikh natin, hindi pa daw pwede. So I hope naging malinaw ito. Mga kapatid, kung meron kayong katanungan patungkol sa bagay na ito, inshallah, pwede kayong umakyat at pwede rin mag-comment yung mga sister natin. Ngayon, Sheikh, ano yung masasabi mo? Kasi ngayon, laganap ngayon, marami akong nakita mga sister na nag-uusap-usap dito in public sa social media, maging sa Facebook, sa TikTok, at saka nagla-live sila, nakikita yung kanilang mga itsura, yung kanilang mukha. Oo, para ngayong malaya, syempre pag public, maraming mga taong papasok, pupunta, mga lalaki, babae, mga Muslim at non-Muslim. Ano ang masasabi mo sa bagay na ito? Subhanallah, sa panahon po natin ngayon ay napakalayo na po ang ating standard sa pamumuhay ng isang Muslim batay sa standard ng mga salaf. Kaya dapat po mag-ingat ang bawat isa sa atin dahil ito na po yung panahon na bada al-Islam o qariban o sayuudu qariban kama bada. Ang Islam ay nagsimula na ito ay mailap, strange at hindi alam sa pangkalahatan at naiiba ito. At nangyayari na po ito at ito ay mangyayari rin, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa susunod na panahon tulad kung paano ito nagsimula. So ito na po yung panahon na yon na kapag ikaw ay maayos sa iyong pananampalataya, pagsasabuhay ng Islam, ikaw pa ngayon ang stranger sa mga tao. So, okay lang po na tawagin tayo na gharib. Basta't strange, no? Oo. Basta't naisabuhay naman po natin yung tunay na isang pamamaraan ng isang tunay na Muslim. Sa mga kababaihan na rito mula sa aming mga sisters, although hindi naman haram ang social media by itself, pero kailangan nyo pong obserbahan yung mga alituntunin na inilagay rito ng Sharia nang sa gayon na hindi po kayo mahulog sa haram. Halimbawa, yung pagpapakita ninyo ng inyong mga lantaran sa inyong mga katawan, pananamit na hindi naman ito pinahintulutan sa Sharia, mag-ingat po tayo dahil napupukaw nyo po sa pamamagitan nito ang fitna. Okay? Although may hadith na ang fitna ay natutulog at sinumpa ni Allah, ang sinumang makapukaw nito ay fihi maqal, as ayon sa ilan sa mga scholars, ngunit yung meaning nito ay masasabi nating tunay na dapat nating pag-ingatan yung tayo ang maging tulay o dahilan na mahulog ang ating kapwa sa pananampalataya, ang ating kapatid sa fitna dahil sa atin. Parang tayo yung nagtulak sa kanya. And then sa kabilang buhay, ang bawat isa ay magsisingilan at magtuturuan. Subhanallah. So ano ang mangyayari kung libo-libo ang iyong followers na itinulak mo sila sa kapahamakan? Maaaring sabihin nila, bago ka pa man pumasok sa paraiso ay maiharap ka sa kanila at ikaw ay litisin. So kung libo-libo ang iyong followers at mayroon ka pang ibada, kulang na kulang pa, ipangbayad pa sa kanila, subhanallah, saan na mapupunta yung mga ibada mo dito sa mundo? Di ubos na. So ikaw na yung matatawag na pinaka khasir, pinaka muflis, sabi sa hadith, pinakalugi, talunan. Talunan, oo. Pagkaraan ng magsagawa ng napakalalaki mga amal dito sa mundo ay ipagbabayad niya ito sa kabilang buhay.
Higit Mhm. sa lahat, kung ikaw ay maging tulay ng kanilang kapahamakan, subhanallah, nasaan na yung takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, itong social media mga kapatid, gamitin natin ito either sa pagsasaliksik ng kaalaman o kaya minsan kahit papaano sa paglilibang ng paunti-unti. Huwag lang yung sobra, halimbawa na hindi sapat, na hindi kailangan ah, yung kaya nagso-social media para sa kaibigan, kamag-anak, pakikumustahan, pero doon lang tayo sa mga hangganan nito, no? Mhm. So, may mga limitasyon. Ang isang Muslim ay namubuhay dito sa mundo na para siyang nasa loob ng bilangguan na may limit yung kanyang Mhm. buhay. Hindi lahat ay allowed sa atin. Hindi tayo masyadong binigyan ng free will na wala tayong inoobserbahang batas. So, sinabi sa hadith na dunya o sijnul mu'min wa jannatul kafir, totoo po yun na ang mundong ito ay kulungan, bilangguan ng isang mananampalataya at ito naman ang paraiso ng mga kafir. So bakit tinawag na kulungan? Kasi may limit po ang ating mga actions, yung ating mga paningin, mga gawa, ating mga salita, ang lahat ay kailangan po nating limitahan kung kinakailangan. So, ang Okay. social media, marami po itong kapakinabangan pero mas malaki rin yung kapahamakan nito kung hindi po tayo mag-ingat. Mhm. Masya Allah. Okay, parang si Lion Logic, yung kasama natin bro, yung tanong mo sa comment section, pwede mong itanong na lang kasi nakaakyat ka naman. Bismillah brother. Logic? Yes. Magandang gabi, Sheikh. Gusto ko lang linawin po yung about dun sa online nikah. Kasi nauuso na po ngayon ang online nikah. Online ano po? Online nikah. Nikah. Mhm. Okay, sa online nikah, ito po ay isa sa mga panibagong pamamaraan, tinatawag na mga masail mu'asira sa nawala sa panahon ng mga salaf. So ito ay pinag-aralan ng ating mga scholars at si Sheikh Bimbas kabilang sa mga scholars na nagbigay ng fatwa hinggil rito na kung maobserbahan ang mga syurut, mga conditions at yung mga iba pang mga isinasaalang-alang sa kasalan ay babalik pa rin tayo sa original na hatol ng lahat ng bagay na ito ay allowed sa Islam. So, kung yung mga condition na yun ay maaprobahan sa Sharia, basta't ito ay legal lahat, walang itinatago, wala na pong masama hinggil rito. Hmm. Okay, basta na ano ha, naisa katuparan yung lahat ng mga kondisyon ng nikah. Okay. May tanong si Ustad Light? Papagbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanong ko lang ya Sheikh, hindi ko naabutan yung lecture sa sa al-ikhtilat. Yung sa Ustads, halimbawa dito sa TikTok, nagkakahalubilo dito yung babae at lalaki. Pero ang dahilan kung bakit sila nandito sa, halimbawa ganito naka-join, ay may mga pag-aaral. For example, kanina sa pag-aaral namin nila Sheikh Rashid sa Siro, ay may mga babae rin na nakaakyat. So, kabilang po ba ito or ano pong ano dito? Maging yung ano po, yung sa mga mahad dito sa Pilipinas, naghahalo yung mga babae at lalaki maging sa musabaka. So, nandyan yung mga palaro sa mga babae na nandyan din, na nanunood din yung mga kalalakihan. At kumbaga nagkakahalo-halo rin sila doon. So, ano pong ano dito, ya Sheikh Ali? Ano pong pananaw ng Islam patungkol dito? Khulasatul qawl, ang pinakabuod ng fatwa ng ating mga scholars rito, ang mga bagay na ito ay hindi maiiwasan dahil ito ay kabilang sa mga pangangailangan ng ating society
ang paggamit ng mga makamodernong pamamaraan sa da'wa at sa pag-aaral. Ganun pa man, dahil ito ay kabilang sa hindi maiiwasan at napapanahon na ito ay pasukin ng mga da'ya, ang mga bagay na ito tulad ng social media. So dahil dyan ay bumabalik pa rin tayo sa mga batas o mga alituntunin na kailangan nating i-obserba. Halimbawa, yung mga kababaihan nasa tama po silang hijab al-syar'i al-kamil lil mar'a, at kung maaari ay hindi rin sila nakikita kung posible man. Kung kailangan pa rin dahil halimbawa para sa kanilang attendance o kaya sa kanilang kasiguraduhan na sila ay hudur, ay sila ay presence doon sa muhadara nila, sa kanilang online studies nila, so kailangan nag-iltizam sila sa kanilang hijab al-syar'i ng kumplito. Pangalawa ay yung lugar ay pangkalahatan, yakun al-makan wa amman wa maftuhan. Ito ay pangkalahatan, walang tinatagong sekreto rito. Yung adamul khalwa, yan, hindi kayo tunay na nasa isang lugar o naka-private sa isa't isa. Ganun din halimbawa na kailangang obserba rito yung qadul basar min at-tarafain, yung paggano ng mata, kung kaya maaari ilihis ang ating mga mata sa mga panahon na hindi naiiwasan yung mixing, halimbawa sa palengke o kaya sa pagsakay ng mga pampublikong lugar, ay ibaba natin ang ating mga mata, mapalalaki man o babae. Ganun din halimbawa yung tajannubul khudu bil qawl, yung pag-iwas ng pananalita na kung saan ay nakapupukaw ng fitna. Halimbawa, yung pagpaparami ng mazah, yung pagbibiro, o kaya hindi pagiging seryoso sa pag-aaral dahil naglalambingan ang bawat isa. So, mga bawal yon. Ganun na, lalo na halimbawa kung may pangyayari talagang nagkakaroon ng hawakan ang bawat isa sa kanilang mga aktibidad, halimbawa kung ito ay nasa klase. So yan yung ilan sa mga mahigpit na mga lituntunin na kailangan isa katuparan. What about yung Sheikh? Na? Yan. Alhamdulillah, iwasan na natin ang mga pagbibiro mula ngayon, mga kapatid. Masya Allah, Ustad Light of Sunnah. Alhamdulillah, taufikan nawa tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala para maintindihan ito. Yung pagbibiro, Sheikh, ng lalaki at babae, ipinagbawal talaga. Lalo na hindi mahram. Hindi natin kasi nagiging normal na ito ngayon, normal. Kaya nga ako parang something naging strange sa akin, bakit ganito? No? Samantalang hindi dapat, lalo na tayo ay mga talibul ilm, mga mag-aaral sa Islam, dapat tayo yung nauna sa pag-implement ng bagay na ito. Po kayo. So may mga tanong po ba mga kapatid? May tanong si kapatid na Shikamaru. Tafadhal ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullahu jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah bayakum. Ya Sheikh Ali, meron sana akong gustong i-clarification niya Sheikh, bilang pagtatanong about sa tinatawag na, dahil nabanggit mo kanina yung tinatawag na al-ikhtilat. So ang itatanong ko is about doon sa mga kababaihan nang dadada'wa dito sa social media na naka-open yung camera nila. So ano po yung hatol ng Sharia dito? Ipinapahintulutan ba o hindi? At ano po yung makukuhang benepisyo o ano po yung makukuha ng mga tulab na nagtatanggol sa kanila? Shukran po Sheikh, barakallahu fiik. Masya Allah. Tanda-tanda ko pa mismo yung pagtanong natin mismo kay Sheikh Fauzan hinggil po rito. Alam niyo po, Sheikh, saglit lang po. Sheikh, saglit lang po. Si Sheikh Saleh Al Fauzan, yung mufti ng Saudi Arabia ngayon. Naam, kasalukuyan. Nakita mo siya personally, tinanong mo siya personally. Alhamdulillah, nabigyan tayo ng maraming beses na makasalamuha siya.
MashaAllah. Okay, makinig tayo mga kapatid kung anong sinagot ni Sheikh Salih Al Fawzan. Nairi sa kanya yung bagay na yan. May mga mutahamisa mula sa ating mga sisters sa da'wa na hindi mapigilan maski sa mga pang-publiko lugar at sa mga social media na nakikita ng pang-publiko ay lantaran po sila rito. Ano po yung sagot niya? Diretsahan sagot. Sinabi niya, dakwaan nila sarili nila. Subhanallah. Ang mga kalalakihan, Oo. sabi niya, dakwaan nila sarili nila kung tunay silang mukhlis sa kanilang dawa. Ganun lang yung sagot niya. Dakwaan nila sarili nila. Oo. Si Sheikh Salih Al Fawzan, talagang makita mo yung disiplina talaga sa kanya, ya Sheikh, no? Opo, siya yung makikita natin talagang jiddiya. Maski na sa Subhanallah. bihira mo lang makitang Pati sa oras ba, nabanggit natin si Sheikh Salih Al Fawzan, mashallah, siya ngayon yung mufti ng Saudi Arabia. Pati sa oras yata, sobrang sobrang talagang istrikto niya sa pag-implement ng oras. I think naikwento mo dati, nung nasa Saudi tayo, bumisita kayo sa kanya sa Riyadh. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung nagkwento na parang hindi niya na time para tumanggap ng kasagutan. Maaari mo bang sabihin, inarate sa amin yung mga pangyayari na yon? Opo, ganun nga po. Kasi sila doon sa Shu'un al-Islamiyya, Wizara Shu'un al-Islamiyya, Ministry of Islamic Affairs, ay bawat isa sa kanila ay may sarili silang mga rules doon. Merong mufti am, ganyan. Kani-kanya silang mga rules doon. At si Salih Al Fawzan kabilang sa mga ina-allowed na magbigay ng fatwa. Ganun pa man sa oras na dumating na yung kanyang mga time sa lectures, time niya sa idaa, sa radio, time niya doon sa mga visitors niya, ay nagpapaalam kaagad siya sa mga kaharap niya na mga nagtatanong sa oras na yon. So talagang pag hindi na oras para doon, talagang wala na, cut na. Which is disiplina yun mga kapatid kasi meron pang ibang gagawin na karapat dapat. Oo. Mashallah, nabanggit na natin si Sheikh Salih Al Fawzan kasi isa siya sa mga kibarong ulama natin na contemporary sa ngayong panahon na bubuhay pa, mashallah. At napakapalad ng mga taong na-meet siya personally, mashallah. Okay, ngayon, meron kayong mga katanungan mga kapatid sa ating Sheikh, si Sheikh Ali, mashallah. Again, ulitin ko, nakasama ko siya sa Saudi, graduate siya ng Islamic University of Medina at sa kursong Kuleto Sharia. Kaya siya yung pinakakarapat dapat nating tanungin. Yes, si Shikamaru ba ito? Pangalan niya? Naam ya Sheikh. Yes po. Proceed ko po. So kasi kapag pinaalalahanan natin yung mga babae na nagdadaawa dito, lalong-lalo sa TikTok kasi talamak ito. So may mga iilang mga talibul ilm na nagtatanggol po dito ya Sheikh Ali. So ano po yung maibibigay mo na payo sa mga shabab na ito na nagtatanggol doon sa ating mga sister na nagdadaawa ng live sa social media? Shukran niya Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Ito ay risala. Makat ko lang saglit Sheikh bala ko sana pong i-record yung para ma-post ko. Kung okay lang po sana kung maaari lang na kung pahihintulutan na pakiulit ng tanong ni Brother Shikamaru para po ma-record ko inshallah ta'ala. Kung okay lang po. Tafadhal. Insyaallah. Walang problema po, mashallah. Ustad Light, barakallahu fiik. Yeah, Sheikh. Yung katanungan ko kanina is ito ay proceed doon sa kumbaga ngayon na panahon dito sa tinatawag na social media o dito sa tinatawag na TikTok ay may mga kababaihan tayong nagdadaawa like tinatawag doon na nag-o-open cam. So at merong iilan sa mga talibul ilm na nagtatanggol sa kanila tuwing pinapaalalahanan sila ng ibang mga daiya. And then ano po yung maipapayo ninyo sa mga talibul ilm o sa mga kabataang ito na nagtatanggol doon sa tinatawag na pagdadaawa ng isang babae? Shukran Sheikh. Barakallahu fiik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ito po ay napakagandang katanungan, ang tanong ng ating kapatid hinggil po sa mga masigasig nating mga daya mula sa ating mga sisters. Una sa lahat, isaalang-alang po natin ang laging sinasabi ng ating mga scholars, mga payo sa atin ng mga kibaril ulama bilang mga tulabil ilm at ang bilang mga duat. Sinabi po ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israel kanat fin nisa. Katakutan natin o iwasan natin o ingatan natin ang mundong ito at ang mga kababaihan. So pagkatapos banggitin ng propeta ang dunya, sinunod niya ang mga kababaihan. Bakit? Fa inna awwala fitnati bani Israel, ang pinakakauna-unahang fitna mula sa mga angkan ng mga Israelitas, kanat fin nisa, ay nangyari ito sa mga kababaihan. So mga sisters po natin na mga tulabul ilm, mga duat, hindi po namin kayo pinagbabawala magda'wa, pero ilagay po natin ito sa tamang lugar at tamang time. Halimbawa sa tamang lugar, yung pagtuturo po ninyo sa mga kababaihan din mismo na nangangailangan ng inyong ilm, o kaya sa mga panahon na kayo ay nagmumuhadara sa kanila mismo sa kanilang presensya, hindi sa pangkalahatan na kung saan ay nakikita po ng mga kalalakihan maski na ang hindi mga mahram ninyo ay nandoon. Kasi nga po, kung Islam ang ating ay tinuturo talaga, ay naunawaan po natin mismo kung ano ang disiplina itinuro sa atin ng ating sala. Meron na ba tayong nakitang nag-iimam na babae? Wala pa. Islam naman yon. Bakit hindi nangyari dapat? Kahit maalam na babae, kung siya ang pinakamaalam sa lahat, bakit hindi siya pwedeng mag-imam? Okay, ganito na lang. Ilagay natin sa pinakamababa. Hindi ba't may hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam na khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha? Pinakamainam na saf sa sala ng mga kalalakihan ang pinakauna nito, at ang pinaka worst dito ay yung pinakahuli, at gayon din ang pinakamainam na soft sa mga kababaihan ay ang pinaka last, at ang pinaka worst dito yung pinakauna. Ano po yung aral na makukuha sa hadith na yan, mga kapatid namin, mga daiya na mga kababaihan? Kung mismo sa sala ang disiplina itinuro sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa atin ng mga kababae, sa inyo ng mga kababaihan, ay doon sa pinakahuling bahagi, doon kayo yun yung pinakamainam na doon yung sala ng mga kababaihan, yun yung saf nila. Kung mismo sa sala ay pinag-iingatan mismo na sila ay maihayag, mailantad yung kanilang mga mukha, pangangatawan sa pampubliko, lalo na sa labas ng sala. Di po ba? So, kaya babalikan ko lang yung fatwa ni Sheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, ang ating mufti sa kasalukuyan, nang siya ay tanungin hinggil sa bagay na ito, ano ang kanyang sinabi, daawahan nila ang kanilang sarili. Sapat na ang mga kalalakihan sa social media at sa mga pampublikong lugar. Daawahan nila ang kanilang sarili. Paulit-ulit niya ito sinasabi, daawahan nila ang kanilang sarili. So yan po ang tugon ng ating mufti. Allahu a'lam. Yeah, Sheikh, maano ko lang no, doon sa tanong na may mga kalalakihan na nagtatanggol doon sa mga kababaihan. Kapag yung mga kababaihan ay pinapayuhan sila sa gawaing yon, ay ipinagtatanggol pa ng mga kalalakihan na nasa paligid nila, at ang iba rin sa kanila ay mga duat. Subhanallah, ang mga kapatid namin, mga tulawul ilm, mga kapatid sa panampalataya, huwag po natin ipagtanggol ang batil. Ang pinaka worst scenario rito ay paano pag nahulog pa ito sa pagiging dayus. Pag pinapabayaan natin yung mga ganitong bagay, ina-allowed natin yung ating mga asawa
kapatid na babae na mga maalam sa Islam sa pampublikong lugar at nilalantad natin sila kahit sa mabuting niya man lang sila, ako ay nangangamba na ito ay pumasok sa pagiging dayuth ng isang lalaki na pinahintulutan yung kanyang mahram, ang kanyang mga malalapit na mga kamag-anak na babae na gawin yung bagay na yan kahit maalam ba siya. Kaya nga hindi nga siya ina-allowed sa pag-iimam kasi hindi pwedeng pang publiko. Pwede sila magturo, magdawa, pero nasa tamang lugar. Doon sa mga kababaihan, doon sa hindi lantaran, doon sa nakatago, hindi nakapubliko. Bumalik po sila sa tamang manhaj ng mga salafus salih. Yan po ang pinakaano natin sa kanila. Bumalik kayo sa tamang pamamaraan ng mga salafus salih. Unawain nyo kung paano nila isinagawa ang Islam. Paano nila nakakita na ba kayo ng mga ulama mula sa mga salaf na mga kababaihan na nagdawa sa pampubliko, na naiulat? May nabasa na ba tayo mga ganon? O sa panahon lang natin yan na nakita? Subhanallah. Assalamualaikum, Ustad Rashid Ocampo. Meron lang din po akong tanong. Yes po, Kuya Ray. Masya, ikaw pa. Basta ikaw, walang problema. Sige po. Alhamdulillah. Ang tanong ko po, halimbawa katulad ng mga gawain natin dito, nagli-lecture, tapos nagsama-sama yung mga kababaihan at mga kalalakihan na nakikinig. Pwede po ba yun? Hindi po ba yun haram para sa mga kalalakihan at kababaihan na nagsasama-samang nakikinig? Nasagot na po natin to Brother Ray kanina na itong social media, paggamit nito ay kabilang sa mga bagay na makamodernong pamamaraan sa pagsasaliksik ng kaalaman at pagbabahagi ng kaalaman. Ngayon, dahil hindi ito may iwasan, basta't isaalang-alang natin yung mga dawabit o mga alituntunin ng Sharia na inilatag ng Sharia hinggil sa bagay na ito, ay babalik tayo sa pagiging original nitong hatol na ito ay mubah. So, Sheikh, kasi ang Kuyang Ray, walang problema. Para sa akin lang, Sheikh, gusto ko lang walang problema kung ang mga babae makasama natin kasi public naman ito, open. Pero ibang usapan kapag aakyat sila sa panel, tapos magsasalita na sila dito sa panel. Sheikh Ali, kung saan tayo ngayon, ito yung panel, no? So iba pag iaakyat natin si sister kasi makikita na yung kanyang, kung hindi man mukha, kung naka-off man yung cam, yung boses niya. Pwede ba ito, Sheikh? Yung paakyatin natin yung babae dito, magsasalita din siya? Kung ito ay sa paraan ng talik, hindi po sila mismo ang mga mutakallim at mga muhadir, ay wala namang masama ayon sa fatwa ng ating mga scholars. Pero ang pinupuntuhan natin dito ay kung sila mismo yung muhadir sa isang oras, sila ang ating pinakikinggan na pangpubliko, lalaki at babae, lalo na kung nakikita ang kanilang mga mukha. Yan yung ating sinasabi o pinupunto sa oras na yan. So, Sheikh, ang ibig sabihin nito, pwede naman sila makinig, pero mas magandang iwasan yung pag-open mic. Naririnig yung kanilang boses, usapan. Siyempre, ang lalaki. Sa talik, kung halimbawa, meron ba silang pwedeng i-raise na question o tag sa naging punto ng mga muhadar natin, walang masama doon. Kasi hindi yun yung muhadar mismo. Gaya ng ginagawa ng mga masyekh natin, halimbawa, anong tayo ay nagkasalukuyan pa nag-aaral sa Saudi, lahat ng mga muhadara, pangkalahatang muhadara ay nahati sa dalawa. Kwarto ng mga kalalakihan at kwarto ng mga kababaihan. Yung boses ng mga masyayikh ay naabot doon sa mga kababaihan. At kung meron na silang mga tanong, ay naririnig ng pangkalahatan. So, tanong at saka yung mga talik ay hindi natin to nakikitaan ng masama.
Pero kung Chef, halimbawa sila lang mismo nagsasalita, yan yung pinupunto ng ating mufti. Chef, maganda yung punto ni ano dito Ustaz tuklasin ng Islam. Daiya din ito, mashallah. Napaka-aktibo, parang nasa labas ng bansa siya ngayon, no? Hindi ko alam kung saan exactly, pero somewhere sa Middle East. O ngayon, ang punto niya, mas mainam, sinabi niya sa comment section, mas mainam magtanong, huwag na magsalita. Pwede naman kasi mag-comment. Dito sa social media, pag ang babae, example, listener lang siya, nakikinig siya ngayon. Kung meron siyang katanungan, mas mainam ba na kailangan nating marinig yung boses niya or idaan na lang niya sa comment section? May mga tanong na depende po ito sa tanong. Kung ang tanong ay pang nangangailangan mismong ipaliwanag dahil mahirap isulat, dito ay po papasok sa pangangailangan. So, biqadril haja na ayon sa kung ano ang pangangailangan. Kung ito naman ay mga simple lang na kaya namang ipaliwanag sa comments, mas mainam po yun. Aywa, okay. Depende sa katanungan. Pero pag yung tanong kaya namang itanong na lang through comments, mas mabuti yun. Para hindi na marinig yung kanyang boses. Oo. So, ganun. Depende pa rin sa yung haba, kahalagahan ng tanong kung kailangan mong ipaliwanag talaga. Yes, tama po. Pero as much as possible, mas mainam na iwasan na lang. Kasi na public ito, may mga kalalakihan, kababaihan, merong mga non-Muslim, at marami pang ano dito, minsan medyo bastos, no? Magsalita. Oo. So, mas mabuti iwasan lang. Yes, mga kapatid, mag 11:30 na si Chef Ali. Kailangan nating pagpahingahin ito. Baka meron kayo mga pahabol at inshallah tatapusin natin yung ating live session ngayon. MashaAllah. Sige po, mga kapatid, magtanong po kayo. Tafadhal, mga kapatid. Si kapatid Shikamaru. Sheikh Wasid Ocampo. May katanungan lang po ako. Kilala niyo po ba si Sheikh Alvin Maraginot, isang Bicoleno? Maragino. Familiar Sheikh, si Sheikh Ali, baka kilala niya. Sheikh Rajid, yan yung pag-alis mo, pumalit sa iyo doon sa Ay, Sinte. okay. Okay, okay, mashallah. Kilala na Sheikh Ali. Ibig sabihin niyo kami Maris. Nagtapos din Ah, ako pag- din. pag-exit ko pala ng Saudi, pag alis ko doon, siya yung pumalit, mashallah. Oo. Aywa. Alhamdulillah. Okay na, Sheikh. Nagtatanong lang. Alhamdulillah. Yes po, mayroon kayong mga katanungan, mga kapatid? Tanong dito, ya Sheikh, kasi 'di ba may mga may mga dahilan para mawalan ng bisa ang wudu. Ang tanong dito, bakit daw kailangan magwudu kapag ang kinakain ay karne ng camel? Okay, yan kasi ay out of topic, wala sa topic natin yun, pero depende kay Sheikh Ali kung sasagutin niya. Pwede niyang hindi sagutin, pwede niyang sagutin. Sheikh, walang problema. Inshallah ay isama natin sa ano nila. Alhamdulillah. Yung bagay na yan ay dapat po nating unawain na ang mga utos sa Sharia ay nahati sa dalawa. Una, sabi ng mga scholars, ang utos na ipinahayag ng Sharia kung ano ang hikmah rito. Pangalawa, may mga utos na hindi ipinaliwanag ng Sharia kung ano ang hikmah rito. Ang mga halimbawa ng mga bagay na ipinaliwanag ng Sharia, yung mga hikmah rito, ay yung ilan sa mga nabanggit sa mga aklat na pagkatapos sabihin na haram o kaya wajib ay isinusunod agad yung mga wisdom, yung hikmah. So kabilang sa mga bagay na hindi sinabi at hindi pa naunawaan ng tao dahil babalik ito sa ilm ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung itinanong ng ating kapatid. Katulad din dito ay kung bakit nagkakaiba-iba ang mga rak'a ng ating sala. Bakit 2 sa Fajr, bakit 3 sa Maghrib, bakit 4 sa Dhuhr, bakit hindi ginawa lahat pantay-pantay. So ganun din yung pagiging pagkakasira ng ablution ng taong kumain ng karne. Dahil ang nasabi lang sa hadith ay may nagtatanong na kung siya raw ay kumain
yun ang sinagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa bagay na yan, no? So ang binanggit lang doon ay yung karne ng kamilyo. At sabi ng sahabi, paano kung yung kambing? So ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang paalala niya ay kung saan lang yung dumating. Kasi sabi natin mga scholars, wa ma alaina illa littiba. Ay sa atin lang ay pagsunod. Hindi tayo pwedeng sumalungat. Basta sumusunod lang tayo sa Sharia, nalaman man natin o hindi natin nalaman yung hikmah, ay bumabalik yan sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanya yung pagiging alim, hakim sa lahat ng bagay. So mga punto na hindi natin alam, kabilang po yun. Okay, mashallah. Merong last question na lang, Sheikh Ali. Inshallah, i-end natin yung live. Yung question mula kay Wolfsbane. Ito siya ay non-Muslim. Isang Christian. Yung tanong niya is, confirmation lang, totoo po ba na bawal mag-celebrate ng birthday kapag nag-Muslim? Yan po ang last question natin ngayong gabi na ito. Alhamdulillah, kami po ay nagagalak na may mga kapatid pa rin tayo hanggang sa ngayon, patuloy na nagsasaliksik ng kaalaman at ginagabayan sila ng Allah tungo sa tamang landas, kaya sila ay nakakasama natin sa pananampalataya. Para po sa mga sisters na ginabayan ng Allah, alhamdulillah, magpasalamat po kayo kay Allah na kayo ay ginabayan ng Allah, gayon din sa mga kalalakihan. So pagkatapos po nating malaman ng tauhid, ang kaisahan ni Allah, nakatitiyak tayo na siya lamang ang kaisa-isang karapat-dapat sambahin ng walang katambal, ay dapat po nating isama yung pagsaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo propeta ni Allah, na ang kahulugan nito ay ang paniniwala na wala tayong pamamaraan susundin sa pagsamba kay Allah maliban lamang sa pamamaraan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magkasabay po yon, yung tinatawag na al-mutaba'a o yung ganap na pagsunod sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, balik tayo sa tanong. Kung tunay po tayong mananampalataya, ay lagi po nating isaalang-alang yung ating mga actions. Kung ito ba ay nakabatay, may basihan ba? Mayroon bang pagsang-ayon? Mayroon bang pangyayari mula sa mga salaf, ng mga naunang mga pious Muslims, mga scholars mula sa mga sahaba, tabi'in at mga atba'u tabi'in, yung 3 consecutive generations na yan. Kung wala, ay mas doon tayo sa nag-iingat. Huwag po tayo doon sa mga napakaraming mga innovations, mga pagbabago nila sa Islam, mga idinagdag, mga isinama nila sa kanilang pananampalataya. Like for example, yung mga celebration sa mga, hindi lang sa birthday, pati na rin sa mga Father's Day, Mother's Day, yung ano pa mang araw na sineselebrate po nila. So lagi po natin ito ibinabalik sa panahon ng mga sahaba, tabi'in, mga atba'u tabi'in, kung itong mga bagay ba ito ay nangyari sa kanila o hindi. Dahil kung hindi, ay katakot-takot po sa kabilang buhay. Anong pwede mangyari? Alam niyo ba na sa kabilang buhay, mayroong haud ang propeta sallallahu alaihi wasallam, lawa ang propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa langit, at lahat ng kanyang umma ay makakainom nito. Maliban lamang sa mga taong ay mga innovators, binago nila ang Islam dahil nang marinig at makita ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sila ay pinipigilan ng mga anghel. Sinabi sa kanya na sallallahu alaihi wasallam, hindi mo alam kung ano ang pinagagawa nila pagkatapos mo. Hindi mo alam kung anong pinagagawa nila pagkatapos mo. Ibig sabihin, sila ay binago nila ang tamang pamamaraan ng Islam ayon sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam mismo. So dahil doon, napipigilan sila sa haud na yon. So kahit yun mismo ang isipin mo, parusa yan sa mga innovators, sa mga mahilig magdagdag, magbawas ng pananampalataya sa Islam, parusa po yan. At higit sa lahat ay yung mga ibada natin, yung akida natin at yung sulok natin ay kailangan ay naayon sa
sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kung paano sinabuhay ng mga sahabat, paano nila ito inunawa. Maliban doon, wala na po tayong pagpipilian, wala tayong dapat na isabuhay, pamumuhay na pamamaraan maliban sa bagay na nabanggit. Allahu alam. Masya Allah, jazakallahu khairan ya Shaykhana, at maraming salamat din kay Wolfsbane. Isa ito sa mga matatalino at talagang debater dito sa na nakita ko sa TikTok, no? Sabi niya, ganda ng sagot ni Ustaz. Maraming salamat sa iyo, Wolfsbane, sa pagtatanong at sa pagpunta dito sa live namin. So, yes, Sheikh Yusuf, maraming salamat din po sa oras ninyo na ibinigay, at pasensya na, medyo umabot na tayo ng 11:30. Oo, dapat sana parang time na ito for family, quality time kasama yung mga asawa. Pero, kasama yung asawa natin, pero talagang binigyan mo kami ng oras para maipaliwanag ito. Masya Allah, alhamdulillah, busog na busog ako sa kaalaman ngayong gabi. Sabi ni Kuyang Ray. Okay, so yun, mga kapatid, alhamdulillah, napakarami ng natutunan natin. At ano man yung natutunan natin, inshallah, i-apply natin. Kasi tayo, mga duat, mga nagtatawag, nag-iimbita ng mga tao, nangangaral ng Islam. So dapat tayo, sa atin dapat mauna yung katuruan na yon. Dapat tayo yung pinakaunang mag-tatbik, yung mag-apply, magsabuhay, kung ano man yung natutunan natin sa sheikh natin. Masya Allah. So yun mga kapatid, inshallah, i-apply natin ha. Hindi pwede na narinig natin ngayon na bawal pala ito, tapos ginagawa pa rin natin. Ipapalampas lang natin sa kabilang tenga na parang walang nangyari. Okay, Masya Allah. Yes, Wolfsbane, sa namin, sa talakayan namin, hindi kami tawag dito umaatake ng mga ibang mga religion. Ang focus namin ay yung Islam. Ipapaliwanag namin yung kagandahan ng Islam at inirespeto, kaya hindi namin pinapakialaman yung ibang mga paniniwala. Okay? So yes, maraming salamat sa inyong mga kapatid, lalo na sa sheikh natin. Gabi na, inshallah, mapahinga muna tayo ngayong gabi na ito. At inshallah, sa susunod, mag-i-invite pa tayo ng ibang mga resource person. Baka si Sheikh Ali, meron siyang oras, muli natin siyang maimbitahan sa programa na ito. So yes, magandang gabi sa inyo lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Ali, maraming salamat po sa inyo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ayyuhal ikhwan. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So, dito po nagtatapos yung ating live ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat.